Sa isang bayang payapa, may pusong umibig sa maling pagkakataon. At sa gitna ng pagmamahalan, isang madilim na lihim ang matutuklasan. Si Ella, 23 anyos, ay isang tahimik at simpleng dalaga na lumipat sa bayan ng San Isidro upang tumakas sa masalimuot na nakaraan. Sa kanyang bagong simula, nakilala niya si Miguel, isang misteryosong binatang may malalim na mga mata at nakakaakit ng ngiti. Magandang gabi, Ella. Pasensya na hindi ko sinasadya. Nasilayan lang kita sa bintana. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng bati, hanggang sa mga gabing sabay silang nauupo sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng lumang bahay ni Miguel. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Ella sa lalaking hindi niya ganap na kilala. Isang araw, habang wala si Miguel, naglakas loob si Ella na pumasok sa loob ng bahay. Amoy alikabok, tahimik. Ngunit sa ilalim ng hagdan ay may kakaibang silid. Nang binuksan niya ito, may nakita siyang mga litrato. Lahat ng babaeng halos kamukha niya, at sa bawat litrato may nakasulat na petsa at salitang huli na ang lahat. Mabilis siyang lumabas, nanginginig. Ngunit pagtalikod niya, nandun si Miguel. Akala ko ba, nagtitiwala ka sa akin, Ella? Nagpakilala si Miguel. Isa siyang dating psychiatric nurse. Lahat ng babae sa litrato ay mga pasyenteng nawawala. Isa siya sa mga iniimbestigahan. Noon pero hindi napatunayan ang kanyang koneksyon. Hindi ko sila sinaktan, Ella. Sinubukan ko lang silang tulungan. Pero lahat sila'y naglaho. At ngayon, ikaw na lang ang natitira. Ella, bagamat natatakot ay nakaramdam ng awa. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umibig. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Ella, nagising siya sa kaluskos. Sa paanan ng kama, si Miguel. Hawak ang matulis na gunting. Hindi mo na ako iiwan. Hindi mo ako ipagkakanulo, gaya ng iba. Umiyak si Ella. Hindi kita iiwan, Miguel. Pero hindi ito ang paraan. Sa huling sandali, pinikit niya ang mga mata at bumalikwas. Tinamaan si Miguel sa ulo ng lampshade. Nakaligtas si Ella. Isinugod si Miguel sa ospital. Doon natuklas ang may dissociative identity disorder. Siya at hindi niya alam ang ginagawa ng isa niyang katauhan. Minahal niya ito. Kahit nasa dulo, ang lalaking iyon ay hindi lang si Miguel, kundi isang lalaking puno ng lihim, dilim at pagkasira. Pag-ibig ba ang dahilan ng kanyang pagkalugmok? O siya ang naging biktima ng sariling puso?